Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sapagkat yung binibigay mo ko sa amin kami sama-sama sa aming pagpupuri sa iyo sa buong araw ng malapay ng bamulat. Sa pandalangin ng aming iginagalang Malibang Lista, Baldestrada, Almeida. Ayon po mga minamal na mga manggagawa, humihingi kami kapatawaran sa mga kami subukan sa pagkakasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo naman tingnan may nagpagkasala po niyo puso nagsisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat sa aming pag-aaral salita ng isang mong salita, pati abang likod sa ganang akin, walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag kami yung dalawang papapalang espiritual sa aming pumamahal kapatid sa dakong ito, lalo na pumamahal naman ang mabisita. Pagpalay mo kami lahat at lahat ng mga hadlang, demonyo hadlang, kami cast out and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tayo na po mga minamalay makaupo at atin na po nga pag-aralan ng salita ng Diyos. Ngunit nga po lahat ay ako rin po bumabati sa kapintulutan ng ating beloved Lord Preacher na isang magandang hapon sa ating po mga minamal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong wini-welcome dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito po yung ating pong general service po natin na Sunday. At yan po mga minamal ay talagang pagpapala po kung kayo po makarating dito at personally ating pong mapuri sama-sama ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Baldestrada, Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon. Sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog, mga minamahal. Amen? Hindi po overnight ngayon. At titignan natin ang mga mata natin. Kapag pumupungay na yan, ibig sabihin, talagang malayo na yung ating isipan yan. Amen? Nais ng Diyos, lahat tayo makaalam ng kanyang banal na kalooban sa araw na ito. Kaya dapat ihanda natin ang ating puso, isip, maging sa ating buong nasa atin mga minamahal. Sapagkat ito po yung pagpapala sa ating po lahat. Amen. Praise the Lord. Ating pong basahin ang ating unang talata dito sa ikalawang aklat ng Kronika. Ang kabanata ay 26, talata ay 3 hanggang 5. From the second book of Chronicles, chapter 26, verses 3 up to 5. Ating pong basahin muna sa Tagalog and then ating pong ipakita sa English. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang mga kronika, kabanata 26, talatay 3 hanggang 5, may 16 na taon si Hosea nang siya'y magpasimulang maghari. At siya'y nagharing 52 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Jecolia na taga Jerusalem. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasias. At siya'y tumalagang hanapin ang Diyos sa mga kaarawan ni Zacarias na siyang maalam sa pangitain sa Diyos. At habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Sabi ng atin munang pamagatan mga minamahal, yung ating pong pag-aaralan, words to ponder. Mga salitang dapat pinag-iisipang mainam bago magdesisyon. Amen? And these are the things na kailangan nating maging ugali na bago tayo gumawa ng isang bagay, let's think, sabi nga ng ating mga mangaral, of course, ating sinasabi ng ating beloved pastor, think 1,000 times. Amen? Amen? Ang sabi ng English, kindly, ating basahin sa English muna mga minamahal. Sabi ng Biblia, sabi niya, 16 years old was Hosea when he began to reign.
And he reigned 52 years in Jerusalem. His mother name also was Hecoliah and of Jerusalem. And he did that which was right in the sight of the Lord. Siya, ang ginawa niya ay ayon sa kalooban ng malapay noon, according to all that his father Amaziah did. Ano sabi diyan, Kelly? And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Amen. Amen. Unang-una mga minamahal, ang sabi diyan, nung bata pa si 16 years old, grabe, nung siya po'y naging hari, amen? Si Uzziah, mga minamahal, and ang sabi diyan, he did righteous in the eyes of the Lord. Lahat po ng gumagawa ng kabutihan sa mata ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, he seek the Lord through his prophet. Zechariah, nandun, tinitiyan niyo mga minamahal, ang mga anak ng Diyos na talagang gumagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon, hinahanap ang wisdom sa mga mangangaral ng Diyos. Hindi kung saan-saan. Amen? Amen. Kaya dumadalo dapat ang anak ng Diyos Miyerkules, Biyernes, Linggo. Amen? Dahil kapag mananatili tayo sa ating mga tahanan, aantukin tayo. Amen? Huwag niyo sabihin mga minamahal na present ka doon sa listahan ng nag-amen and praise the Lord tayo dyan, ay automatic napapakinggan natin ang banal na gawain ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, if you have the means, pumunta ka doon sa pinakamalapit na banal na gawain ng ating Diyos na buhay. Pupuri ka, papalakpak ka, iyong worship ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag nasa bahay ka, TV lang ang kumakanta, ikaw may ginagawang iba. Amen. Magsabi kayong hindi totoo yung aking sinasabi kung hindi yan totoo. Kung nasa bahay ka, nagpupuri lang TV. Amen? Nariringgan mo lang nagsasalita, TV lang. Kasi online. Amen? Ang kailangan ng Diyos, hindi yung pagpupuri ng TV. Ang kailangan niya, pagpupuri mula sa labi ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Except, of course, doon sa mga bansa na kung saan wala tayong banal na gawain, talagang grabing doble, triple na talagang sa sakripisyong ginagawa ng ating mga minamahal kapatid. But to us, malapit nga lang ang bahay mo, di ka man lang makarating sa banal na gawain. Di bali naka-online naman. Amen? Amen? Ang mahirap dyan mga minamahal, baka pati tayo mawala ng Diyos ng kanyang oras sa atin dahil tayo nawawalan tayo ng oras para sa Diyos. Amen. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, kung titignan natin, anong mga words to ponder? Anong mga dapat na natin pag-isipan dito mga minamahal? Unang-una, blessing doesn't require any age bracket. Hindi kailangan ikaw ay matanda para ikaw ay pagpalain. Ang sabi ng Biblia, 16 years old, si Karing Jose, pero pinagpala na siya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag niyong sabihin yung mga choir members lang ang may kakayahan na tumanggap ng pagpapala, spiritual, financial, physical blessing. Lahat tayo'y pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? And even for us given the chance to share blessings sa lahat ng ating pong minamahal na mga kababayan. Ating basahin muna kay Timoteo, unang Timoteo, Kabanatay 4, talata 12 hanggang 16, bago tayo magpatuloy. 1 Timothy chapter 4, verses 12 up to 16. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 16. Ganito po sinasabi, Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan, hanggang ako'y pumarian at magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga Amen. kamay ng
kapulungan ng mga presbitero. Magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito upang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ang mga nagsipakinig sa iyo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng kabataan sumigaw ng praise the Lord. Youth, hindi lang kayo palamuti. Amen. Sabi nga ni Rizal, ang ating kabataan ay ang pag-asa ng bayan. And even spiritually, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, you have something important matter to deliver. Ating mga minamahal kabataan, huwag niyong sayangin ang pagkakataong binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi diyan, kapag ikaw ay isang bata, huwag mong isipin na ikaw ay bata lang, walang magagawa. Kaya sabi diyan, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? You're one of the main character in people's salvation. One among malaking drama ang gagawin ninyo mga kapatid. Hindi po pwede na tayo po mga minamahal ay pahaya-hayahay. Hindi naman ako elder eh. Hindi naman ako choir, yung adult choir eh. Bata pa ako eh. Ang sabi ng Biblia, hindi niya sinabing kailangan ikaw ay maging matanda para ikaw ay tumanggap ng pagpapala. Amen. Think. Ponder on these words. Kaya ang sabi diyan, kapag ikaw ay kabataan, be a model unto other Christians. Lahat ng mga nagsisilbing modelo sa ibang Kristiyano, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag model ka, yung kapatid mo sasabihin niya, paglaki ko magiging choir member din ako. Pag model ka, sasabihin ng iyong kapatid, kapag ako'y pag lumaki, magiging instrumentalist ako. Kapag model ka, kapatid, sabi niya, paglaki ng iyong mga kaibigan, nilalapitan ka, hindi ka nilalayuan, because you are a model. Natahimik na tayo. Amen? Are you living a model Christian? Namumuhay ba tayo ng pagiging modelo ng isang tunay na Kristiyano? If not, please, do it. Sapagkat yan ay utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi diyan, be a model in your way of living. Pamananamit, kilos, salita, gawa, dapat nakikitaan ka ng iyong mga tao, mga kaibigan, mga kakilala. Because you should be a model. Amen? Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, na-attract para maging mga awit because nung makikita na ang kilos ng ating mga minamahal na mga choir members, mahahabang buhok, mahaba yung kanila pananamit, may modest apparel, and even the way they move, sa bawat galaw nila, nandun ang kainhinan, nandun ang kabanalan. Kaya sabi ng isang baguhan, gusto ko'y maging mang-aawit ng Diyos. Bakit? You're living a model of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen. Tingnan niyo yung mga Kristiyanong dating mga model. Ngayon, akala niyo kung sino na mga minamahal, na dati-dati mahabang damit, pero ngayon kapag manamit na, ay naku, amen, nagiging napakamura natin. Amen. Nagiging pipitsugin tayo. Nawala na yung kagandahan na dinudulot sa atin, binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Maganda tayo sa harapan at mata ng maraming tao na hindi nakakilala sa Diyos. Pero sa mahal na Panginoon, kumusta ang kalagayan natin mga minamahal? At the end of the day, amen, ang pinag-uusapan natin, this life after death. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kabataan, manatili tayo diyan. Amen. We should ponder on these things. And sabi diyan, be a model of love. Ay, brother, be a model of love. Kaya ako nag-boyfriend eh. Kaya ako nag-girlfriend eh. Model of love ako eh. Ano bang sinasabi ng mahal na Panginoon tungkol sa pagmamahal na yan na turo ng Diyos? Ating basahin Lucas 6, ang kabanata 31 hanggang 35. Amen.
Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata po ay 6, talatay 31 hanggang 35. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nangagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. At mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa. At malaki ang sa inyo'y magiging ganti. At kayo magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga tunay na nagdang Diyos, walang kampi-kampi. Ay, Kristiyano tayo, dito lang tayo. Hindi ka Kristiyano, hindi ka namin kakampi. Amen? Amen. Amen. Ang ibig sabihin, mga minamahal, sa Kristiyano, walang pinipili. Amen? Lahat. Hindi mo pwedeng asinaktan mo ako. Ay, ibig sabihin, hindi kita kakampi, hindi kita kabati. Hindi ganun, mga minamahal. Love your enemy. If you want to do things, be given to you, do it unto them. Sabi ng Biblia, do unto others what you want others do unto you. Amen? Kung gusto mo ikaw ay respeto, rumispeto ka. Kung ikaw ay gusto mo mahalin, magmahal ka. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sinasabi ng Biblia, kung ang ginagawa lang natin ay the normal way, ibigin ang mga umiibig sa atin, kampihan ang mga kumakampi sa atin, at samaan ang mga sumasama, anong pagkakaiba mo sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos? Amen? Kaya ang sinasabi ng mahal na Panginoon, we should be better than those normal, yung mga normal na makikita natin sa labas. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, extreme ang mga tuyanak ng Diyos. Extraordinary ang mga anak ng Diyos. Amen. Kung magmahal, hindi lang yung mga umiibig sa kanila, maging sa mga taong nagagalit sa kanila, mga naiinis sa kanila, mapagmamahal pa rin ang kanilang ibinibigay, ipinapakita sa kanila. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi niya, bilang kabataan, be a model of faith. Be a model of purity. Sa inyong isipan mo, minamahal. At sa ito pa, work hard to read and teach the Word of God. Lahat na may Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagbabasa ng Biblia, pumalakpak ng malakas. Bakit ko pinaghiwalay? Sapagkat maraming tao, maraming Biblia, pero hindi binabasa ang Biblia. Amen? Nandoon sa bahay. Kung makikita ka ng librong inaalikabok, yun ang Biblia. Amen. Amen. Ang Biblia, mga minamahal, should be placed in a place, it should be in an altar. Sapagkat yan ay salita ng Diyos, hindi yan kung saan-saan lang. Amen. If that is the Word of God, it should be placed in a blessed place, a holy place. Di ba may napag-aralan tayo, mga minamahal? Now, it's a place wherein you and your God only nag-uusap. Amen? Amen? Dapat doon nanduroon yan. Hindi yan nakikita kung saan-saan lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, read and, ang sabi diyan, teach the Word of God. Amen? And that the last thing na sinabi dito, maminamal, never quench the gift that is in you. Huwag na huwag mong iwawala ang regalong ibinigay sa iyo. Kung ikaw ay binigyan ng pagpapala maging mangawit, huwag mong hayaang mawala yan sa iyo. Kung ikaw ay pinagpala maging worker ng mahal na Panginoon, huwag mong pawalan yan sa iyo. Kung ikaw ay pinagpala na
magbigyan ng regalo, nag-giver, mag-share, fasting, kung ikaw ay mangangaral, kung ikaw ay isang Kristiyano na manunugtog, ang sabi niya, huwag na huwag mong pabayaang mawala yan sa'yo. Amen. Siguraduhin mo sa bawat araw, sabi ng Biblia, mga minamahal, stir. Pinalalakas mo yan, araw-araw. Ating basahin, mga minamahal, 2 Timothy 1:6. Ikalawang Timoteo, kabanatay 1, talatay sa Iskaili. Lahat po muna nang hindi inaantok pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 1, talata po ay 6. Sa is. Dahil dito ay ipinaaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos That's right. na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, lahat tayo may regalo ng Diyos. Lahat na nakatanggap ng regalo ng mga spiritual blessings coming from the Lord, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo yan, ang ilan isa, ang ilan dalawa, ang isang tatlo, kaya nakita niyo multiple, ang ilan ginagamit sa camera, pero mga awit pa rin. Ang ilan manunugtog, pero mga awit pa rin, giver pa rin. Ang ilan mga minamal, ang dami-dami ng blessing, pinagpalang lubos. Amen. Pero sabi ng Biblia, huwag mong pabayaan mawala ang ningas ng iyong mga pagpapala galing sa Diyos. Amen? Ang sabi nga ng Biblia, sa English, ating basahin mga minamahal, sabi ng English. Sabi niya, never, sabi niya, wherefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. Grabe mga minamahal. Hindi niya sinabing stir down, stir up. Ibig sabihin mga minamahal, huwag mong hayaan matulog yan. Huwag mong hayaan mga minamahal, manlupay pa yan. Huwag mong hayaan mga minamahal, yan ay mawala sa'yo, kunin ng diablo yan. Pinangahawakan, pinagtatrabaho yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, bilang kabataan, tayo po mga minamahal, inatasan ng Diyos upang maging, sabi diyan, masipag, tumalaga. Let us dedicate ourselves at make known our calling. Kailangan malaman ng mga tao, ikaw ay isang choir member. Lahat ng very proud na sila po mga minamahal ay mga awit ng Diyos. Sumigaw ng praise the Lord. Amen? Hindi lahat mga awit ng Diyos. Especially kapag ikaw ay choir. Anybody can sing unto the Lord, but not all are choir member. Amen? Amen? Not all are members of the choir. Hindi lahat ay mangangaral. Hindi lahat ay manunugtog. Hindi lahat ay giver. Hindi lahat ay, na masasabi natin mga minamahal, bakit? Gusto magbigay ng ilan dahil pero hindi sila pinagpalan ng pinansyal, hindi makapagbigay ng todo. Amen? Amen. Pero kung ikaw ay pinagpalan lubos, you have all the chance. Kaya ibig sabihin mga minamahal, kapag natanggap natin ang mga blessings na yan, huwag na huwag mong pakawalan. Hindi lahat meron yan. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Second, na dapat nating iponder doon sa ating nabasang talatang una, sabi diyan, doing righteous thing leads to winning the heart of God. Kung gumagawa ka ng righteous in the sight of the Lord, ibig sabihin, you will win the heart of God. Amen? Gaano man kahirap. Sabi nga, kung grabe yung mga kasalanan natin, napatawad ng Diyos. Sabi nga na binabador ng preacher kanina, anong kasalanan hindi niya kayang patawarin? Amen? Amen? Before we blaspheme, but still you're here. Before, some of us killed. Some of us pumatay. Murdered. Ang ilan sa atin mga nagnakaw. Nagmura ang ilan. But still you're here. We are here. Bakit? Pinatawad tayo ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, ang Diyos sa lahat ng bagay has all the right na tanggapin ang mga papuri natin. Amen? Huwag kang matutulog kapag ikaw ay nagpupuri. Huwag mong katulugan at kabugutan ang pangalan sa salita ng Diyos, sapagkat kung wala ang salitang yan, mga minamahal, wala tayo sa oras nito. Amen?
Amen. Tinan niyo siya, mga minamahal. Nung siya po, mga minamahal, is a thirst of the Word of God. Anong sinabi ng talata? Pinagpala siya ng mahal na Panginoon. Amen. Dapat mauhaw ka sa banal na presensya ng Diyos. Amen. Pag sinabing uhaw ka sa banal na presensya ng Diyos, you try to make yourself always available. Pagdating sa pagpupuri, mahal na Panginoon, please come in. Manatili ka sa aking puso. Amen? Sapagkat kung walang banal na presensya ng Diyos, anong pagpapalang meron ka? Ang sabi ng Biblia, kung saan ang presensya ng Diyos, nandoon ang pagpapala. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Ating basahin mga minamahal, Exodus, Kabanata 33, talatay 14 hanggang 17. Amen. Praise the Lord. From the book of Exodus, chapter 33, verses 14 up to 17. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 33, versikulo 14 hanggang 17. Ito pong sinasabi, at kanyang sinabi, ako'y sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. That's right. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumakad na kasama namin upang kami ay maging bukod? Ako at ang iyong bayan sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. Amen. Sa 17, at sinabi ng Panginoon kay Moses, akin ding gagawin ang mga bagay na ito na iyong sinalita sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Palakpakan natin na napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Sino sa atin mga minamahal ang mayroong ganyang pag-iisip? Na ang sinabi ng Biblia, mga minamahal, sabi dito mga minamahal, sinabihan sila, sige go! Sige lang! Mauna na kayo! Ano sinabi ng totoong pinagpala? Sabi ng mahal na Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kaming papuntahin. Huwag mo na kaming papuntahin sa kung anong gusto namin gawin kung wala ka sa aming buhay. Amen. Amen. Sometimes mga minamahal, ang ilan sa atin kapag pinagpala na, napapabayaan natin ang Diyos. Amen. We go our way. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang totoong pinagpala ng Diyos. Kapag tayo po mga minamahal ay sinasabing, okay, we all have the chance, matalino ka na eh. Pinagpala ka na eh. You got all the blessings na eh. You can go your own. Ang sinasabi pa rin ng totoong pinagpala, mahal na Panginoon, kung ikaw ay mawawala sa akin, tanggalin mo na lahat ng pagpapalang darating pa. Sapagat ikaw ang aking pagpapala. Palabra po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan mga minamahal, naguguyo sa mga pagpapala. Pero nakakalimutan nila lahat ng pagpapala yung binigay ng mahal na Panginoon. Ituloy natin ang basa doon sa tungkol kay King Hosea, mga minamahal. Nung una, siya po, mga minamahal, pinagpala. Bakit? Unang-una, hinanap niya ang Diyos. He seek for the presence of God. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi siya tumitigil upang hanapin ang kalooban at gawin ang kalooban ng Panginoon. Ituloy natin. 2 Chronicles chapter 26, verses 16 up to 21. Amen. Aklat po ng ikalawang kronika, Kabanata 26, talatay 16 hanggang 21. Ngunit nang siya'y lumakas, Amen. That is King Hosea. Nung siya na'y lumakas, ano nangyari? ang kanyang puso ay nagmataas, na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. At si Asarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya, at kasama niya'y 80 saserdote ng Panginoon na mga matapang na lalaki. At kanilang hinadlangan si Oseas na hari at nagsipagsabi sa kanya, hindi nauukol sa iyo, Oseas, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan,
lumabas ka sa santuario, sapagkat ikaw ay sumalangsang, ni di magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos. Nang magkagayo si Oseas ay nag-init, at siya'y may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. At habang siya'y nag-iinit sa mga saserdote, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon, sa siping ng dambana ng kamangyan. At si Azarias na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote ay nagsitingin sa kanya. At narito, siya'y may ketong sa kanyang noo. At kanilang itinulak siya na madalian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. At si Oseas na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong, sapagkat siya'y nahiwalay sa bahay ng Panginoon. At si Joatam na kanyang anak ay katiwala ng bahay ng hari Praise the Lord. na humahatol sa bayan ng lupain. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Haring Jose, mga minamahal, King Jose, mga minamahal. Nung siya po mga minamahal ay sumusunod pa sa kalooban ng Diyos. Puro pagpapala ang kanyang natanggap. Basahin po ninyo mga verse 6 to 15. I-summarize ko na lamang po mga minamahal. Ito ang mga achievement ni King Hosea. His battle with Palestine. Yung kanyang mga kalaban, habang kanyang sinusunod ang kalooban ng Panginoon, yung kanyang kalaban ng mga Palestino, kanyang tinumba maging ang mga kuta ni Gad, Habnia, Asdod, Arabia, Menim. Ibig sabihin mga minamahal, ang lakas-lakas ng kanyang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pa, his enemy, the Ammonites gave wealth to him. Mga taong galit na galit sa iyo, kapag ikaw ay pinupuri mo ang Diyos, ginagawang kanyang banal na kalooban, sila mismo ang magpapala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung pinabasa ko ito, mga minamahal, naalala ko yung patotoo na yung ating mahal na kapatid na pupuri, daling araw maingay, siyempre may first timer na talagang baguhan, galit na galit kapitbahay niya, ang ingay mo, na gano'n. Pero kita niya, narinig niya minsan mga bayang wala silang pagkain. Amen? Sabi ng kanyang kapitbahay, sige nga, tignan ko nga kung talagang magpipraise the Lord ka pa rin. Nagluto siya ng masarap na pagkain, mga minamahal. At nung pagkatapos siya maluto, pumunta sa kapitbahay. Sabi niya, eto, nagluto ako ng masarap na pagkain. Ito ibinibigay ko sa iyo. Amen? Alam niyo sinagot ng Kristiyano? Sabi niya, praise the Lord! Thank you, Lord Jesus. Bakit? Sabi nung kapitbahay, tingnan mo to. Sabi, ako na nga ito nagluto, praise the Lord pa rin. Sabi ng Kristiyano, kung hindi ka hinipo ng Diyos, hindi mo ko bibigyan ng pagkain. Amen? Ganito. Tingnan niyo mga minamahal, mga Ammonites na talagang galit na galit sa hari. Pero nung siya po mga naglilingkod, sila mismo nagbibigay ng kayamanan sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. His name, King Hosea, became famous until the boundaries of Egypt. Grabe! Amen? Nakilala siya. Nung siya po mga minamahal, mainit pa, acquired many possessions and riches. Meron siyang napakaraming servants, mga farmers. Amen. At ang sabi diyan, strong soldiers with full battle gear. Amen. Lahat, meron kumpleto yan. And even designed a battle machine. Wisdom was given to him. Grabing pagpapala pala kapag ikaw ay nagpapakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Magtataka yung mga ibang mga Kristiyano, mga minamahal, paano sila inaangat ng Diyos sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Janitor, magiging manager. Ang ilan, mga minamahal, pinag-iinitan ng kanilang mga supervisors. Pero wala silang ginawa kundi maglingkod. Ang di nagtagal, yung kanilang supervisor ang napapahamak. Sila patuloy na iniangat ng mahal na Panginoon. Bakit? And even daily, mga minamahal, hindi natin alam paano na tayo nakakapagdesisyon ng tama. Kapag tayo po, mga minamahal, ay patuloy na nagpapakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag higa mo sa gabi, mga minamahal, nagtataka ka, paano ko nagawa yung desisyon na yun? Amen?
Hindi ikaw ang gumawa. Diyos ang nagbigay ng sapat na katalinuhan upang magawa mo mga bagay tama sa iyong mga trabaho. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Words to ponder. Huwag kang bibitaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Si Haring Hosea, isang araw, dahil sa kanyang mga blessings na napakarami, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bigla siyang nagkaroon ng pride. Amen? Amen? Nung siya na po mga minamahal ay makapangyarihan na, lahat ng isang digwas ng kanyang kamay siguradong mangyayari. Bigla niya nakalimutan na lahat pala ng meron siya ay galing sa Diyos. Marami tayong patutuo na narinig. Ang ilang mga kapatid natin mula sa mababa, itinaas na mahal na Panginoon. Ngunit nung sila'y nasa taas na, nakalimutan nila, hindi nagbantay, muling ibinaba ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit? Ang Diyos may kakayahang magbigay, pero meron din siyang kakayahang bumawi ng kanyang ibinigay para lang maintindihan mo na yung ginagawa mo na ay hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Words to ponder. Blessings. Yung lahat, hindi lahat ng blessing ay totoong blessing. Inuulit ko mga minamahal, hindi totoo ang lahat ng blessing ay blessing. Ang ilang blessing diyan, kapag yung blessing na yan ay magwawala sa iyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi yan blessing. Ang totoong blessing ay yung bawat araw nagpapakainit ka dahil nakikita mo na hindi ka pinababayaan ng iyong Diyos. Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, ang totoong blessing, mga minamahal, ay yung kapag tayo po, mga minamahal, ay tumanggap ng mga bagay na yan. Hindi ka man lalamig, hindi ka mawawala ng oras, hindi mo sasabihin, hindi na ako mag-overnight, pagod kasi ako eh. Hindi yan blessing. Bakit? Eh, sino bang dahilan kung bakit ikaw ay napapagod ngayon? Hindi ba ikaw ang humingi ng blessing? Malaboy, no, bigay mo akong trabaho, bigay mo pakitaan, wala akong trabaho. Eh, nung ikaw ay binigyan, sasabihin mo, pagod ako mahal na Panginoon. Dami kong work, busy ako ngayon. Kaya ibig sabihin, hindi mo na ako mag-overnight, hindi mo na ako dadalo. Humingi ka ng pagpapala. Nung ibinigay ng Diyos yan, ang inaasa ng Diyos, magpapasalamat sa kanya. The more you did before. Dapat mas maigit palakasan mo na kapag pinagpapala ka, dapat lalo patindi ang pag ginagawa pagpupuri. Tumataas ang degree ng iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang pananampalataya mo tumitibay. Pero kapag ikaw ay unti-unting, mahal na Panginoon, wag na muna, napagod ako eh. Hindi yan blessing. Amen? Amen? Maya-maya, wala na yan. O sige, sabi nga naman ng pastor, doon kayo overnight. Sabi nung isang Kristiyano, hindi pwede mahal na pastor. Bakit? Eh, yung baka ko, wala magbantay. Blessing yun. Akala niya blessing. Amen. Sabi naman ng pastor, sige, manalangin tayo. Mamatay yung baka mo. Huwag mahal na pastor! Huwag mahal na pastor! See? Bakit? Hindi importante yung baka. Ang importante, ikaw na pinagpala, dumalo sa banal na gawain. Manatili sa banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! First King, ating basahin, malapit na po tayo magtapos. Unang Hari, Kabanata 3, talata ay 5, italon sa 7, italon sa 9 hanggang 14. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang mga hari, Kapitulo 3, versikulo 5, 5, and then 7, talon sa and 7, then 9 hanggang talon sa 14. 9 hanggang 14. Amen, praise the Lord. At sa gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo sa 7. At ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama at ako'y isang munting bata lamang, hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pagpasok at pumasok.
Amen, praise the Lord. Sa 9 hanggang 14. Amen, praise the Lord. Binigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan. That's right. Upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? Sa Gis at ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na Amen. hindi hiningi ni Solomon ang mga bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay o humingi man sa iyo ang mga kayamanan o hiningi mo man ang mga buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilalan ng kahatulan. Sa 12, narito aking ginawa sa iyo, ginawa ayon sa iyong salita. That's right. Narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso Praise the Lord. na anupat walang magiging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. Sa 13, amen, praise the Lord. Praise the Lord. Sa 13, akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari, sa lahat ng iyong mga kaarawan. Amen. 14, at kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos, gaya ng inilakad ng iyong amang si David, ay akin ngang palalaunin ang iyong mga kaarawan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malapay noon. Minsan, tinanong si Solomon ng malapay noon, anong pagpapala ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Ngayon, mga minamahal, kung tatanungin tayo ng malapay noon, anong pagpapala ang gusto nating hingin sa Diyos? Sabi niya, Christmas! I dream of for white Christmas. Di ba? Pag tinatanong tayo, mga minamahal, anong regalo ang gusto niyo tanggapin? Amen? Ewan ko kung anong gusto niyo tanggapin, mga minamahal. Pero kung yung mga gusto niyo tanggapin, mga minamahal, kayamanan yan, yung ikaw ay magkaroon ng maraming pagkain, magkaroon ng mga katugunan mo, panalangin mo. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, si Solomon, hindi yun ang kanyang hiningi. Amen? Ang hiningi niya, mga minamahal, katalinuhan. Amen? Amen. He chose spiritual concern, spiritual blessing, ang hiningi ni Solomon. At sabi niya sa kanyang isipan, mga minamahal, hindi ko alam kung paano ko pangunahan itong napakarami mong mga taong pinili. Pero bigyan mo ko ng sapat na kaalaman upang sila ay aking mapungmunuan. Grabe! Amen? Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dito, sabi sa verse 11, and God said unto him, because thou hast not asked this thing, and hast not asked for thyself long life. Di ba ang ilan? Bigyan mo ko ng maraming buhay. Amen? Si Solomon, hindi niya tinignan yun. Neither has asked riches for thyself. Paano pa yung bigyan mo maraming pera? Si Solomon, hindi niya hiningi yun. Nor has asked the life of thine enemy. Lahat ng mga magpapahamak sa akin, dapat hindi sila magtagumpay. Hindi ganun ang kanyang hiningi. Ang hiningi niya, spiritual blessing. Amen? Ang sa kanya, sa bawat araw, mahal na Panginoon, maramdaman ko ang iyong banal na presensya. Sa bawat araw, mahal na Panginoon, bawat desisyon ng aking gagawin, naroon ka. Kung ako'y magdesisyon mag-aral, dapat naroon ka. Kung ako'y magdesisyon magtrabaho, dapat naroon ka. Kung ako'y magdesisyon mag-asawa, kung ako'y magdesisyon maggawa ng sambahay, dapat naroon ka. Hindi po pwedeng nakakalimutan kita. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng talata, mga minamahal? Solomon, dahil hindi mo hiningi ang mga bagay na ito, tiningi mo spiritual blessing, lahat ng hiningi mo spiritual blessing, ibibigay ko sa iyo. Grabe. Amen. Amen? Ito pa, yung hindi mo hiningi na alam kung kailangan mo, ibibigay ko pa rin sa iyo.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga tayo mga minamahal, sabi natin kapag tayo, meron tayong mga pangalan na papakinggan. Sabi natin, mahal na Panginoon, ang ilang Kristiyano mga minamahal, nagko-complain. Prayer ko hindi pa sinasagot, kaya hindi ako magpapatotoo. Dahil ang biningin ng mga minamahal, yung milyon, makakawala sa kanila. Yung pagpapalang, alam ng Diyos na sila mawawala. Amen? Pero marami silang hindi hinihingi, pero ibinibigay ng Diyos. Yung kanilang kalakasan, di nila hinihingi yan, pero binibigay ng Diyos. Yung hangin, mapayapang surroundings, masayang pamilya, papayapa, nakakatulog ng payapa sa gabi. Yung kanilang trabaho, hindi niya hingi, pero dumarating yan. Bakit? Sabi ng Biblia, pag inuna mo ang spiritual blessing, lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magtatakbo ka ng magtatakbo. Mapapagod ka sa kakahanap buhay, kakahanap ng pera. Lahat yan, mauubos. Walang matitira. Amen? Hindi ko sinabing bawal magtrabaho. Sige lang. Pero sa pagtatrabaho mo, dapat nandoon ang mahal na Panginoon. Hindi ko sinabing masama mag-aral. Mag-aral ka. Pero siguraduhin mo sa iyong pag-aaral, nakikita sa iyo ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat napakahalaga mga binamahal na sa ating bawat buhay, unahin pa. Kaya nga, seek ye first the righteousness. The kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen? Amen. Second na dapat nating ipag-usapan doon, mga minamahal, sa ginawa na bakit siya nilayuan ng mahal na Panginoon. Nagsimula na siya magpastor sa kanyang sarili. Hindi na siya nakikinig sa kanilang mga spiritual, mga pastor niya, mga saserdote. Kasi mayaman na eh. Amen? Amen. Matalino na eh. Ang dami na niyang ginawa eh. Matakay mo, makagawa siya ng machine ng pandigma. Amen? Isang kumpas ng kanya kamay, kaya niyang patayin ang sino mang gusto niyang patayin. Naging matalino si Hosea, pero ang sabi doon, naging dahilan kung bakit hindi na siya sumusunod sa spiritual advisors. Sa mga manggagawa, sa mga ngasiwa, sa kanyang pastor, hindi na siya nakikinig. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, pag ginawa mo yan, siguradong mapapahamak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! What is the use of power? What is the use of wealth? What is the use of fame? Kung umawala naman sa iyo, mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, ay ikaw ay patuloy na gumaganap sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, kindly, Lucas, Kabanata 7, talatay 40 hanggang 43. Amen. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanata 7, talatay 40 hanggang 43. Beloved instrumentalist, please. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo. At ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, Inaakala ko na yung pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng yung pinakamalakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos. Habang naiisip mo yung nagawa mo mga pagkakasala, at alam mong pinatawad ka ng Diyos, yun ang matinding naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Yung mga wala ng pag-asa, amen? Talagang mas kinanunggoy mo dyan. Kaya sabi nga ng ating mga kapatid, madami na, sige na, magagaling na kayo sa mga persikulo. Pinupuntahan kasi ng mga ibang sekta, ating mga kapatid, kinukumbinsi. Sige, magagaling kayo sa persikulo. Ipaliwanag ninyo kung bakit nung aking tinawagang Diyos, ang pangalan niya ay Jesus, gumaling ang cancer ko. Amen? Ito yun. Sige, madami silang mga magagaling pagdating sa salita ng Diyos. Memoryado nila. Pero patunayan nila ngayon kung bakit nung tumawag ka sa pangalang Jesus,
pinagaling ang mga karamdaman mo. Binago ang buhay mo. Amen? Ang sino mang nag-iisip na siya'y napakaraming kasalanan na pinatawad ng Diyos, siya yung mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit ang Kristiyano hayahay na lang ngayon? Sapagkat akala niya matuwid na siya. Wala siya nagagawang kasalanan na kailangan patawarin ng Diyos, kaya nagmamalaki na siya sa mahal na Panginoon. Yung mga hindi nag-strive para magpuri, hindi nag-strive para makadama ng banal na presensya, akala nila mga matutuwid ang mga yan. Tamaan ng tamaan. Amen? Pero kung alam mo na dami mong kasalanan na dapat ihingi sa Diyos, the same thing, nung tayo po'y unang makakilala sa mahal na Panginoon, luluhod ka, iiyak ka, pupuri ka. Bakit? Hihingin mo ang kapatawaran ng Diyos. Hihingin mo ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Pero bakit hayahay ka na lang ngayon? Tinutulugan mo ang salita ng mahal na Panginoon dahil akala mo matuwid ka na. Akala mo kumpleto ka na. Akala mo wala kang nagagawang kasalanan. Take note, walang matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, sa bawat araw ng ating paglilingkod, sikapin mo madama ang banal na presensya ng Diyos. Humingi ng kapatawaran. At ang Diyos, pakatandaan niyo mga minamahal, kailanman hindi nagtataboy. Unat ang kamay, hinihintay, ikaw at ako, babalik sa Kanya, hihingi ng kapatawaran. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I will bless the Lord forever. And I will trust Him at all times. He has delivered me from all fears. He has set my feet upon the rock. I will not be moved, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, delivered by shelter, strong tower, my very present help in times of need. Even praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Whom have I in heaven but You? Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And there is none I desire besides You. Even praise the Lord. You have made me
the Lord, praise the Lord. present help in times of need. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, there are words to ponder. Kapag gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos, sigurado pagpapalain tayo ng malapay. Puro pagpapala ang ating napapakinggan. Pero ang sinabi ng Biblia, mag-ingat ka. Baka yung pagpapala na yan, siya magwawala sa iyo sa Diyos. Ang totoong pagpapala ay yung mapa sa atin ang mahal na Panginoon. Kagaya ni Solomon, hindi niya hiningi anumang bagay. Ang hiningi lang niya, spiritual blessings. Kaya kapag ikaw ay mananalangin sa Diyos, don't think of anything. Just make sure na ang mahal na Panginoon nasa iyo. Sikapin mo parati na ang mahal na Panginoon tinanggap mo. Uuwi ka kasama mo ang mahal na Panginoon. Kapag iyong paggalaw sa bawat gusto mong gawin, nandun dapat ang mahal na Panginoon. Dahil kapag inuna mo yung mga blessings na yan, yun ang magwawala sa iyo sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo, mga kapatid, kailangan yan. Alam ng Diyos yan. Huwag mong isipin na hindi niya alam yan na kailangan mo yan. Pero manatili, dapat sa iyo mauna, siguraduhin mong nandyan sa iyo ang mahal na Panginoon. Lahat ng takot sa iyong buhay, kayang mawala kapag nasa iyo ang mahal na Panginoon Jesus. You have made me glad, and I'll say all night long. Tingnan nyo, you are my shield, My strength, my portion, deliverer, my shelter, shelter, strong tower, my very present help. you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Teriska. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, amang banal, sa iyong pangalan, Jesus. Ang dami mong bagay na ibinibigay sa amin, pero nakakalimutan namin pag nilay-nilayan ang mga bagay na ito. Madalas kami makalimot. Madalas itinutuon ang aming isip, puso, doon sa mga bagay na ibinibigay mo. Nakakalimutan namin na latang ito'y ibinigay mo upang kami magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Nagkakaroon kami ng pride. Nakakapagawa ng mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Akala namin kaya na namin mag-isa. Turuan mo kaming manatiling mapagpakumbaba. Sidlan mo ang aming puso ng pagpapakumbaba parati. Always ready to be subjected unto thy will. Manatili kami sumusunod sa iyong mga inatasan na mga siwa at maggalaga sa aming spiritual. Alisin mo sa amin ang pagmamataas. Turuan mo kaming umibig, hindi lamang ang mga taong umiibig sa amin, kundi yung mga bating mga taong nananakit sa amin. Dahil mahalaga ang ganapin namin ang yubanan na kalooban. Sa pandalangin ng aming iginagana, minamalabang lista, Waldestrada, Almeida. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal mga bisita, maging narito sa ating pong banagawain o kayo po'y nandiyan sa ating pong webcast. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon.
Ngayon ang oras na ipinangako ng iyong kaligtasan, hindi araw ng bukas, kundi ngayon. Ang gawin niyo lang mga minamahal, sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung tinatawag natin pananampalataya. Kinakailangan manampalataya kayo sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang Diyos, the only way, and there is no other way para tayo magamit ng kaligtasan. Lahat ng ating pangailangan. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay kinakailangan magsisi. Hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Diyos ay buhay, nakikinig sa bawat banggitin ng ating mga labi. Pangatlo yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Biblia, ay ito po yung pagtanggap ng bautismo ay paghingi ng kapatawaran. Magsisi tayo mga minamahal at ang ating mga kasalanan mawala mapatawad at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo, hindi na natin gawain. Yan ay gawain na mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, sikapin na madama parati ang kanyang banal na presensya. Tayo po natin dumalangin, tanggapin ninyo, mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nalaman ko, napakahalaga na ikaw ay aking hanapin, saliksikin, upang nasa ganun maganap ko yung banal na kalooban at tiyak ako'y yung pagpapalain. Mula na ako'y nagkaisip, ako'y patuloy na gagagawa ng pagkakasala. Humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ako. Gawin mo kung tuloy na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalagitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamamalapis na ito yung mga anak. Tumugon sa iyong panawagan. Sumunod sa iyo. Tumanggap sa iyo. Ano man dahil na kayong paglapit, ikaw ang Diyos na may walang bagay na mahirap sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa kanila. Mahal na Panginoon, diyan dalangin namin sa pandalangin aming ginagamit ng Malbag Estrada Almeida. Ang kanilang mga kasalanan ay patawarin mo. Gawin mo silang tuloy na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa karatang buhay, 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Nawa hindi una tulito na kundi paglilingkod, kundi simula pa namang nawa ito pag kami sila aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga pangangailangan, kagalingan sa karamdaman, ang ating kaliwang kamay, sapat din ang ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, 2 kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais natin ilapit sa mahal na Panginoon, 2 kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa Dug Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaos sa oras ito. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, trangkaso, high blood, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness. Lahat ng mga panlulupaypay, mga pagbagay sa iglesia, mga palalamig, kasaut in Jesus' name. Ang bilipandaw, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty of Jesus. In Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Sapagkat sabi nga mga minamahal, ito'y pagpapakita ng ating pananampalataya. Amen. Sapat ang Diyos natin mga minamahal. Sabi nga, kapag ikaw ay dati nagmumura, palitan mo yan. Yung pagmurang palitan mo na, hallelujah, praise the Lord parati. Mawawala yan. Amen. At sa susunod, kapag makapagbangkit ka ng pagmumura, para bang, di ba? Para kang pinandidirian mo, yung nabanggit mo mali. Bakit? Nasanay na ka na yung nandyan sa iyong puso ang mahal na Panginoon. Amen? Amen! Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas.
3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal dyan na po nagtatapos ang ating pong pagkanasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pagdada kung mga sa ating announcement. Narito ang ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanapeng Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. At tayo na po dumako mga minamahal sa ating pong special offerings mga minamahal. Amen. Ang ating special offerings mga minamahal, ito po ay para po sa ating palikuran. Magpapalit po tayo ng toilet bowl mga minamahal. Amen. Upang maging komportable ang bawat isa kapag tayo po ay pupunta ng palikuran mga minamahal. Amen. Ang ating pong hawak mga minamahal sa mga oras na ito ay 9,438 and 75 centavos. Amen. Dadagdagan po natin ito mga minamahal. Amen. Tayo po ay liliko mga minamahal. Amen. Tandaan po natin mga minamahal, huwag manghimagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan tayo rin po ay magsisipag-ani kung tayo hindi manghihimagod mga minamahal. Amen. Iniibig ng malapinoon ang pusong mapagbigay ng masayahin, mga minamahal. Amen. Hindi nagtatanong, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating pong beloved ordained preacher, hindi na tinatanong, mga minamahal. Amen. Kapagkat naibigay na natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At atin pong ibinibigay, mga minamahal. Amen. Ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob. Amen. Yung ating pong bubong, mga minamahal, loobin, next week po, matatapos na po, mga minamahal. Amen. Pinalitan na po yung mga butas, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Dumalain po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mga